Okay, ano po yung to check, Mina? Mimas. 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 Mimas, no? Dalawa yung kanji niya. Nakikita niyo, no? Dalawa yung kanji niya. Okay, itong mimas na isa, alam natin to sa N5 to, no? Opo. Ito yung to watch, to look, ayan, or to see. Okay, then itong kanji na to, na mimas na to check, ginagamit to sa mga pasyente or sa hospital. Okay, so yung kakunin, hindi. Yun is to confirm. To confirm something. Okay, next natin, ano po yung look for or search? Sagashimasu. Dashimasu. Okay, so dalawang kanji. Yung unang kanji, Mina, ito ay sagashimas na naghahanap ka lang. Di ba? Maghahanap ka ng trabaho, shigoto, sagashimas. Ganun, no? Maghahanap ka lang. Pantalang itong isang kanji, ito yung naghahanap ka ng nawawalang bagay. Ano? Halimbawa, nakustasay po. Sagashitemasu. Yan. So, hahanapin ko yung nawalang wallet. Kuha niyo, Mina? Ay. Okay, yun. So, next natin, ano po yung belate? Okorimasu. So, particle nito, Mina, ha? Ayan, particle ni. So, ito, daily conversation, si okuremas. Pero yung ginagamit mo sa pagpapaalam, halimbawa na late ka, madalas si osoku natte. Ayan, di ba? Pag na-late ka, no? Osoku natte gomen. Ayan lagi yung binabanggit natin, ano? Tapos, yung isa naman, sa mga office, sa mga work, nagagamit si chikoku shimasu. Okay, alam niyo yan? Okay, sa office, sa trabaho, sa work. Okay, mani aimas, no? So, ikaw ay makakarating sa tamang oras. Ganun din, jikan ni mani aimas. Ano po yung domina? Narimasu. Yarimas. Narimasu. Eh, di ba dati, ang do natin, nung N5 tayo, shimas? Shimas. Di ba? Nani o shimas ka, ayan, pwede na rin yan, yung do. Okay, nani o yateimas ka, anong ginagawa mo? Okay, pero marami kasing meaning yung yarimas. To give. Yung to do, pwede rin siyang to give. No? Ayan. Yung bibigyan mo yung mas nakakababa sa'yo. Okay, ano? Halimbawa, anak mo, bibigyan mo laruan. No? Tapos, kodomo ni umotsa o yarimas. Ayan. Instead na agimas. Kasi mas mababa sa akin yung anak ko. Next, ano yung to attend? Sankashimasu. Sankashimasu. Sagashimasu. Sangkashimas, no? Yung sangkashimas, ito yung to attend na makikilahok ka or makiki-participate ka. Hindi yung a-attend ka na wala kang gagawin. Yung wala kang gagawin, umattend ka para makinig lang, yun yung shuseki shimas. Kuha nyo? Being existence lang yun, yung shuseki shimas. Ibig sabihin, present ka sa meeting. Okay, ganun, si shuseki. Pero itong sangkashimas, sa party, sa laro, sa game, kahit dito sa ating Zoom. Ayan, sangkashimas. Sa school si ano, no? Sa school, being ano, ito, attendance, shuseki. Yan. Okay, next, ano po yung apply for enter for? Moshokomimasu. Yan, okay, to apply. Pwedeng mag-e-enroll. Di ba? Mag-e-enroll kayo sa JNR. Okay, next, ano yung convenient concerning time? Shugogai. Gokai. Pag maluwag ang oras mo, yung sasabihin mo, ay, okay na okay yung oras ko. Suguugai. Yan. Samantalang pag diswak sa oras mo, Sugogawaruy. Tokawaru. ano yung feel well? Kibungai. Ayun, kibungai. Yung feel in, Ibungai. Kibungawaruy. yun, kibungawaruy. Diba, meron tayong masama ang pakiramdam, no? Kibungai. Masama ang pakiramdam mo. Kaysa dun sa, ano ba yung isa?
Choshigai. Sige. Higai. Yung choshigai, yung condition, state, or pwede rin namang mood. Pero dalawa kasi gamit ni choshigai eh. Pwede siya sa mga bagay. Halimbawa, yung makina ng sasakyan mo. Ayun, choshigawaru eh. Okay, ganon. Yung condition ng sasakyan ng makina ng sasakyan mo, hindi maganda. Choshigawaru yun. Kahit din sa tao, pwede rin naman. Pero itong kibungai, di mo pwedeng gamitin sa bagay. Kaysa yun. Okay, o meron pa tayong isa eh, yung kimochi gai. Feelings naman yun, Sensei. Feelings yun and emotion. Halimbawa, kimochi ga oreshi. Anong meaning? Masaya ang aking pakiramdam. Ganun yun eh. Eh pag humiga ka sa kama mo, malambot, anong mararamdaman mo? Kimochi. Okay, ganun. Okay. Lalo na pag nadampian ka ng malamig na hangin, sarap sa pakiramdam. Kimochi rin. Kimochi. Oo, di ba? Ganun din. And athletic meeting. Kondokai. Undokai. Okay, yung athletic meeting, ito yung ang mga uma-attend dito yung mga mga elementary, high school. Tawag sa Undokai is sport festival talaga to. Yeah, sport festival. So, ginaganap yan sa school. Junior. Sino nakasubok ng intrams dito nung ikaw ay elementary? Okay, ano yung place? Basho. So, Basyo. o yung mga batch 51, sinabi ko na yung basyo. Di ba ano yung basyo? Lugar. Lugar. Ano yun? Ano yung pagkakaiba ni Tokoro at basyo? Basho. Yung bakante. Ay, hindi. Place. Ibig sabihin ng bakante yung basyo. Halimbawa, tinanggal mo yung bote sa basyo. Bakante. Pero ano ba yun yung basyo? Ito yung specific place, di ba? Oh, halimbawa ganito, di ba? Yung Laguna, yun yung Tokoro kasi malawak siya. Tapos yung sa Laguna bang sakop ni Laguna? Ano ba yung meron sa Santa Laguna? Rosa. Ikay. Santa Rosa. Carmona. Santa Ayun. Tang. Halimbawa Kabuyaw. Kabuyaw. Santa Kabuyaw, Rosa. ayun yung Basyo. Ayan, di ba? Laguna malawak, Basyo. Halimbawa pupunta ako sa toilet. Ang toilet specific yun. Tawag doon, Basyo. Basyo pa rin. Basho. Ayan, ganun. Okay, next. Ano yung pretty or very? Suibon. Ibon. Okay, ayun. Okay, yung suibon naman, zuibon, ito naman ay hindi mo pwedeng gamitin to sa sa ano ba to? Teka lang, zuibon muzukashi. Ayan. So hindi mo magagamit sa verb ito. Kaya magagamit mo siya saan? Sa adjective. Isa siyang adverb na ididikit mo sa adjective. Anong pagkakaiba ng mga iba? Yung katulad ng metsa, ng totemo, di ba? Pare-pares lang sila, kaso by level to eh. Pero ganito yung nuances niya. Yung zuibun, ito yung sasabihin mo sobra. Suibon. Sobra. Iba yun ha, di ba? Iba yung totem mo kasi, di ba, napaka. Di ba, pag sabi mo, napakahirap, totem mo muzukashi. Ano po yung mitsa? Metsa, pang entry na yon. Napaka-casual yun. Parehas po ni Totemo yun. Totemo, formal, pang N5 yon. Entry, metsa, casual. Then si Zuibun, ang meaning niya, sobra. Ayan. Sobra. Sobrang ganda. Pwede yun. Zuibun, kirek. Sensei yung Zehi. Iba naman yon. Yung zehi naman is strong desire yon. Strong, Sensei, yung suibon ba pantao lang? ano po? Hindi pa Pantao. pwede mo Pag... sabihin na mahirap yung exam. Sobrang hirap ng exam. Ganun po, no? Sobrang okay. ganun. Okay, hindi lang siya puro pantao. Hindi siya sobrang ganda mo. Hindi, no? Ganun. Tuloy natin yung zehi. Strong desire po yon. Gagamitin mo yon sa Thai form, sa Hoshi, at saka sa, ano ba?
T4. Tay. Tekutay. Aha. Halimbawa, gusto mo talaga yung inaasahan mo na siya'y darating. Gusto mo siyang makapunta. Gusto mo. Mm. Ayan. Zehi kite kudasai. Ayan. Please come. Pero ang katumbas nun, yung desire mo is strong. Ang gusto. Sana pumunta. Okay, ganun. Zehi. Ano yung like this? Konna. Konna. Unna, no? Sonna, anna, di ba? Ang Tagalog, ganito, ganyan. Kuha niyo Ano po, kanji, sensei? Ano ba yung sensei? Konna kanji desu ka? ganitong klase, o ganito. Ayan, ganun siya. Halimbawa, ganito, gusto kong magbasa ng ganitong book. Gamitin mo na. O yomitai desu. Ang pagkakaiba ng konna at konna ni, pag nilagyan mo ng particle niyan, kailangan, pag konna, dapat noun, ilalagay mo. Pag konna ni, dapat adjective ang susunod or verb. Ganito ko, konna ni tabemas. Okay, kuha nyo? Okay po. Okay. Nakukuha nyo po? Hi. Hi. Okay. So, ganun pagkakaiba ng konna at konna ni na meron ka ng particle ni. Pag konna, noun lang ilalagay mo. Konna ni, ilalagay mo na siya ng adjective or verb. Ganito kahirap. Konna ni muzukashi desu.